iba ang pamamalakad sa Madrid at dito sa Pilipinas. Sadyang pagwalang bahala ang mga Indio. Wala po akong maisip na kaugnayan yan sa dinastang ng Tobago. Ano? Hindi niyo ba nakikita? Katunayan ang reforma ng ministro ang may mali. Ginoong Laruga, sino ba ang may-ari ng bahay na ito? Hindi pa ako naipakikilala sa kanya. Hindi na kailangan dito ang magpakilala. Mabait na tao sa Santiago. Magandang gabi sa inyong mga Ginoo. Siya po si Don Crisostomo Ibarra, anak ng namatay kong kaibigan. Kakarating niya pa lamang mula Europa at sinalubong ko siya. Ah, kayo si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali. Pero hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo po ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagdating. Nakausap ko ang iyong ama. Napakarangal niya. Salamat po sa papuri niyo sa kanya. Dahil dito'y nawala ang aking mga pag-aalinlangan. Magkano po ang hapunan? Ginoong Santiago, hindi mo ba kayo makikisala sa amin? Huwag kayong nitindi. Alalahanin mo ang daang ito bilang pasasalamat sa iyong ligtas na pagdating. Ilang taon na kayo hindi umuwi? Mga 7 taon na po. Maaari nakalimutan ninyo ang Pilipinas. Malayong mangyari. Maaaring nakalimutan na ako ng aking bayan, ngunit lagi ko siyang naaalala. 1 taon na akong hindi nakakabalita tungkol sa ating bayan. Ngunit po naman sa mga bansa sa Europa, hindi nyo nagustuhan. Maliban sa Espanya, na aking ikalawang tahanan, ay ang mga bansa sa malayang Europa. Ano po ang pinakamahalagang bagay na inyong nakita? Bago ako maglakbay sa isang bayan, sinisikap ko munang malaman ang kanyang kasaysayan. Dito ko nalalaman ng lahat. Nakikita ko na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanilang kalayaan o pagkaaliti. Yan lang ba nakita mo? Hindi dapat sinasayang ang oras at salapi sa mga walang kwentang bagay. Ikaw man hindi ako magpaalam na ako, mga Ginoo. Marami pa akong dapat tapusin. Huwag muna kayong umalis. Darating pa sila Maria Clara at ang bagong pura ng ating bayan. Babalik ako rito bukas bago umalis. Paalam. Yan na nga ba ang sinasabi mo? Walang napapala ang mga Indio ang pinapadala sa Europa, kundi kayabangan. Dapat ito ipagbawal ng gobyerno. Hinata, mag-iingat kayo. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Ipagpatawad niyo. Masasabi niyo ba sa akin kung ano ang kanyang sinapit? Hindi niyo alam? Namatay siya sa bilangguan at alam ito ng lahat. Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama, si Don Rafael Ibarra. Ang aking ama? Sa bilangguan? Namatay? Paano? Bakit? Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang kanyang sinapit? At kung bakit siya nabilanggo? Ang iyong ama siyang pinakamayaman sa lalawigan. Mahal siya at ginagalang ng marami. Ngunit marami ring naiingit sa kanya. Ilang buwan matapos yung umalis, nagsimula ang hidwaan ni Padre Damaso at ng iyong ama. Noon naman ay may isang atelyero ng mga ginawa siyang kolektor ng buwis ng mga sasakyan. Simula noon, nakasuhan siya at marami nang lumabas na kaaway niya. Pati maliliit na bagay ay ginawang ebidensya laban sa kanya. Nung malapit ang matapos ang kaso, doon na nasira ang kanyang kalusugan at namatay. Itanong mo na lang ang iba kay Don Santiago. Paano? Maria, palagay ko'y tama
kayo ng doktor na magpapalala sa probinsya. Saan mo gusto? Malabon o San Diego? Nasamahan ka ni Tia Isabel sa kumbento. Kukunin mo na ang mga gamit mo. Huwag ka nang babalik. Sa tingin ko, mas mabuti kung sa San Diego tayo magbakasyon. Malaki ang bahay natin doon at isa pa, malapit na ang pista. Aba, si Don Crisostomo. Ganda ko ba? Gandang umaga din. Maria, may bisita ka. Mag-ayos ka habang abala pa sila ng ama mo sa pag-usap. Huwag mo siyang pag-iintayin matagal, ha? Lagi mo ba ako naaalala? Minsan ba'y hindi mo ako magawang kalimot? Marami ka bang nakilala mga babae? Paano kita malilimot? Kasama kong lagi ang iyong alaala. Alaala ang aliw sa aking pag-iisa sa ibang bansa. Madalas, na parang naririnig ko ang iyong tugtugin ng piano at ang napakatamis mo. Ang aliwalas ng langit ng Italia ay nagpapagunita sa akin ng iyong mama. Hindi ako nakapaglakbay tulad mo. Ngunit, mula nung paalam ako sa'yo bago pumasok sa kumbento ay lagi kitang naalala. Kahit sabihin pa sa akin na aking profesor na kalimutan ka. Ayan ang dahon mo lang sa mundo. Yan lamang ang ibinigay mo sa akin. Yan ba ang sulat mo sa'yo nung umalis ako? Meron ka pa bang ibang sulat sa akin dito? Maaari bang malaman kung anong isulat ko riyan? Akin, hindi ko nababasahin ang kasunod pagkat isang kasinungalingan. Hindi pinakinggan ng aking ama ang pakiusap kong huwag na akong mangibang bayan. Lalaki ka, Ania. Dapat mong isipin ang tungkulin mo at kinabukasan. Dapat mong tuklasin ang karunungan ng buhay na hindi maibibigay ng iyong sariling bayan upang pakinabangan ka niya sa ibang araw. Kung lagi ka na lamang sa piling ko, sa aking pangangalaga, sa panahong ito ng kawalang katiyakan, ay hindi ka matututong tumanaw sa malayo. At kung wala na ako'y, baka matulad ka sa halamang binabangkit ng makatang Baltasar. Gaya ng halaman lumaki sa tubig, dahoy nalalanta munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init. Nakita mo na, magbibinata ka na umiiyak ka pa. Dinamdam ko ang gayong pagsumbat. Pinagtapat kong iniibig kita. Hindi umimik ang aking ama. Nag-iisip. Ipinatong ang kamay sa balikat ko at sa nanginginig na tinig ay sinabing, sa palagay mo ba'y ikaw lamang ang marunong umibig? Na hindi ka mahal ng iyong ama? At hindi siya masasaktan sa iyong pag-alis? Kailan lamang namatay ang iyong ina? Tumatanda na ako at nangangailangan ng iyong tulong sa pagtingin. Ngunit minamabuti ko ng mag-isa. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Subalit, may mas importanteng bagay kang dapat isipin. Nakabukas pa sa iyo ang kinabukasan. Sa akin ay pilit na. Ang mga pag-ibig mo'y isa-isa pa lamang sumisilang, samantalang ang sa akin ay isa-isa nang nanghihingalo. Sumusulak pa ang dugo sa iyong mga ugat, samantalang ang sa akin ay unti-unti nang nanlalamig. Ngunit, umiiyak ka at hindi makapagtiis. Ngayong alang-alang sa ikabubuti ng iyong bayan, namuno ng luha ang mga mata ng aking ama. Napaluhod ako at niyakap ko siya. Humingi ako ng tawad at sinabing, handa na ako maglakbay. Ano nangyayari sa'yo? Nalimot ko ang aking tutulin. Bukas ay araw ng mga patay.
Saan yung nakalibing na may malaking krus? Iyon po bang may talim na sukat, may mga talim na bulaklak? Yun nga. Sinunog ko na po ang krus na iyon. Wala na rin sa libing ang patay. Anong sabi niyo? Opo, ipinautos po ito ng malaking pura. Nasitira ka na ba? Oo nga, ipinahukay po iyon sa akin at gusto ipalipat sa mga simenteryo ng Manilichik. Ngunit dahil sa ulan at bigat ng bangkay, Sinunod mo naman! Ginoo, humilaho ka! huwag po kayong magalit. Ihinulog ko na lang ang patay sa lawa. Sa kayong sawipayan! Anong ginawa niya sa aking ama? Wala akong ginawa sa kanya. Anong wala? Hindi po ako. Naliti ako kung si Padre Damaso ang inyo tinutukoy. Ganito na lang ba tayo, kuya? Bukas, sana magkasakit ako para alagaan ako ng nanay. At di na pabalikin sa kumbento. Ikaw rin, kuya, para di na tayo bumalik dito. Aba, huwag! Sabay-sabay tayong mamamatay. Bayaran mo na lang yung sinasabi nilang ninakaw ko, kuya. Nako, Crispin, ano na lang ang pagbibili ng pagkain ni nanay? Sabi ng Sakristan Mayor, 2 unsa raw ang iyong ninakaw. Napakahalagang halaga nun. Sana ninakaw ko na lang. Sabihin mo, kuya, na nagsisinungaling sila. Sinasabi nilang magnanakaw tayo dahil sa bisyo ng tatay natin. Ikaw, Crispin, maiiwan ka muna dito hanggat hindi mo binabalik ang ninakaw mo. Maawa na po kayo. Kuya, wag mo akong iwan! Papatayin nila ako! Kuya! Kuya! Sabi ni Filosofo Tasio, muro nang bumasa ni Crispin. At baka makuha na ni Basilio ang kanyang sweldo. Aba, hindi pang sira niyo ako ng piso. Crispin, bakit hindi kayo magkasama? Huwag mo kayo mag-alala. Buhay si Crispin, naiwan si Crispin sa kumbento. Ano nangyari sa'yo? Hinabol ako ng guardia civil, pinagbabali na natapisan sa ulo. Muntik ka na lang mapatay. Bakit naiwan si Crispin sa kumbento? Pinagpintaan nila at nakakalawang sa si Crispin. Si Crispin? Ang mabait kong anak? Porket mahirap lamang tayo kung ano-ano pinagbibintang sa atin? Sige, kung ayaw mo naman kumain, matulog tayo. Diyan ka lang. Balik mo na ang ninakaw mo, kundi masasaktan ka. Aamin ka ba o hindi? Aamin ka ba o hindi? Ha? Aamin ka ba o hindi? Sige. Sabihin mo sana na paniginipan mo. Wala, nanay. Wala. May binabalak po ako. Anong balak? Aalis po kami sa pagsasakistan. Sa halip ay papasok na lamang ako bilang pastol ng mga hayop ni Don Crisostomo Ibarra. Sunduin niyo na si Christine. Bukas at kunin niyo na yung sweldo ko. Mag-aaral siya kay Filosofo Tasio, magiging malaya ako. Anong sabi niyo, nanay? Ano ba ang masya ko? Oo naman.
Presidente. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Nahuli po namin ang babaeng to. Sinasabi magnanakaw ang kanyang mga anak. At ngayon di na namin sila matagpuan. Siya pala si Sis ang sinasabi nila. Baka naalaman ng kura ito. Baka wala niya yan. Masusunod po. Dayang ka na! Sa'yo daw to! Mga anak ko! Crispin! Basilio, sana kayo! Sana kayo! Crispin! Basilio! Sana kayo! Sana kayo! Basilio! Mula nabuksan ng Suez Canal, naging korap na tayo. Reverensya. Dito sa lupa, ang ama ng mga ulupong na iyan ay napaparusahan na. Namatay sila sa kulungan. Niwala man lang. Huwag kayong lalapit! Kayong lalapit! Kayong lahat! Ngayon ay pagkakataon ko lang magsalita. Iniwasan ko siya. Naging mahina ako ng aking puso. Ginoong Ibarra. Huwag kang lalapit! Hindi naman na ginalakalan ng aking anak! Gusto mo ba siyang sasaktan? Kanta ka, kanta! Kanta nga, sabi! Kanta! Namunti pang bata sa piling. Tama na! Nainis ako sa kanta mo! Sayaw ka! Sayaw! Sayaw nga, sabi! Sayaw! Sumayaw ka, sabi? Anong ginagawa ko? Tigil mo yan. Ilbas mo ang babae nito. Sabihin mo kay Martang, bisan siya at limutin ang mga sugat. Pakainin niyo at bigyan ng higaan. Alagaan niyo siyang mabuti at bukas ay hatid ko siya kay Ginoong Ibarra. Masusunod po. Oh, Elias. Tuloy. Ikaw pala. Naparito ako para nalamin kung may pagbibili kayo sa Batangas. Papunta ako doon ngayon at may babalitang masama. May sakit si Maria Clara. Nilalagnat siya. Ngayon, kung wala kayong pagbibilin, Wala kayo dito. Wala. kung gano'n, sige, paalam. Paalam. Anong kailangan niyo? Ginoo, ako po si Lucas, kapatid ng namatay kahapon sa araw ng pista. Nakikiramay ako. At ngayon? Ginoo, ibig kong malaman kung magkano ang may bibigay mo sa pamilya ng aking kapatid. Bumalik kayo mamayang hapon. May dadalawin pa akong may sakit. Mas importante pa ang may sakit kaysa patay.
Bumalik kayo mamayang hapon. Huwag niyong uubusin ang aking pasensya. Padre, ito po si Alfonso Linares, inaanak ng Carlitos, ang inyong bayan. Kilala ko kayong makilala. Ikaw pala, hindi kita nakilala. Ngayon, ano naman ang gusto ni Carlitos na gawin ko sa'yo? Nabanggit niya iyon sa kanyang sulat. Gusto niya ihanap pa siya ng trabaho at asawa. Nagtapos po ako ng mag-ugasya sa Universidad ng Trabaho. Madali lang yan. Asawa. Tama. Hindi po ako nagbabago. Pwede ba, senyora? Ipaliwanag niyo? Ang tingin niyo? Nainggit ba kayo? Ako? Nainggit? Sa'yo? Ha? Kaya naman pala pumako ang hangin. May dumaan palang pangit. Kayla, huwag mo na siyang patulan. Bayaan mo akong turuan ng leksyon ng babae mo muna kung sino ang kausap mo. Sa bahay namin, hindi pinapapasok ang mga tenyete. Punyeta. Aba, ipagpamanhin ninyo. Pwede naman pala pumasok ang mga pilansod tulad niyan. Pakinggan mo ko. Ano? Gusto mo lang ng gamit ko? Babayaran kita na bandera. Akala mo naman kung sino ka? Hoy! Di mo ako matawag-tawag na punyeta. Ikaw ang punyeta. Isa lang ang lalaki sa buhay ko. Pero ikaw, ilan? Tira ka na lang ng mga lalaking gutom at kwarta lang ang hangod sa'yo. Mga Gina, doon si Bursyo. Turuan mo nga yung asawa mo. Bilhan mo ng magagandang damit. Lang pala ang kaya mo. Gina, pasalamat ka sa gugulat ako pang isa kang babae. Kung hindi, baka natadyo ka na kita. Mga Gina, Teniente, doon si Bursyo. Mahiya na kayo. Kumusta naman ang iyong kalagayan? Medyo ayos na ang aking pakiramdam. May kumakatok sa pintuan, nakasabi ng Tia Isabel. Ginang Isabel, may kumakatok po. Tuloy! Maria, nasa pagpapalo na naman simbahan ng Isos mo. Hindi na siya ekskomulgado pagkatapos nangyari sa kanila ni Padre Damaso. Maria, maiwan ko na kayo. Kararating ko pa lamang mula at sa mismo. Mabuti na lamang at mabuti na yung kalagayan. Pagpatawad mo, hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Maaari ba akong dumalo dito bukas? Basta sa'yo, bukas ang aming pintuan. Paalam. Oh, Elias, ikaw pala. Tuloy. Salamat. Naparito ako upang sabihin hindi nakalagdas dito. Ngayon lamang ay may nabalitaan akong pagbabadyang pag-aalsa. At kayo ang tinuturo nilang leader. Diyos ko. Kaya sunugin ninyo lahat ng mga papeles na meron kayo. At pati mga walang katuturang bagay. Dahil gamitin nila iyon laban sa inyo. Umalis na kayo sa bayan ito. Ngunit saan ako pupunta? Paano si Maria? Dadalawin ko pa siya mamaya. Ihanda nyo na ng sarili nyo sa darating na dagok. Kung gayon, tulungan mo ako. Nandito sa portfolyong ito ang mga papeles na magpapahamak sa akin. Piliin mo ang mga may lagda at
Iyon ang sunugin natin. Kilala ba ng pamilya niyo si Don Pedro E. Beramide? Oo, siya ang lola namin sa tuhod. Napakahaba kasi ng apelyido namin, kaya ginawa na lang namin Ibarra. Walang awa nagparata at tumamang sa aking lolo. Siya ang dahilan ng aming pagdurusa. Siya ang matagal ko lang hinahanap. Pagmasdan mo ako, makatanungan ba ako yung titiis ng mata ng pagbuhay na may yaman at nagmamahal? Sino yan? Buksan niyo ang pinto sa ngalan ng hari. Madali, kung hindi iigipay namin ang pinto. Kung mangangako kayong hindi tatakas, hindi namin kayo papasasan. Crisostomo, kung si Crisostomo, isang kaawan. Si Elias ang humango sa akin sa kulungang pinagtapunan sa akin ng mga kaibigan ko. Maria, naparito ako upang sabihin sa'yo pinapatawad niyo. Lumigaya ka sana. Paalam. Crisostomo, pinarito ka ng Diyos upang iligtas ako sa kasawian. Pakinggan mo sana ako bago mo ako hatulan. Hindi ako naparito upang sumbatan ka. Nais ko malaman mo kung bakit kita sinibig. Ngunit kung malalaman mo ang lihim ng aking buhay, mahabag ka sa akin. Pinagtapat nila, sinabi niya sa akin na hindi siya makapagpahig na ikasal tayo. Dahil labag ito sa kanyang konsensya. Magagawa mo bang humingi ng tawad sa aking ama na dahilan ng pagdurusa ng iyong ama? Pinilit kong magtiis. Itago ang mga dahilan hanggang kamatayan. Ngayon alam mo na, mangingitaan mo pa ba ako? Maria, isa kang santa. Maligaya ako at naniniwala ka. Ngunit magpapakasal ka sa Sa pagpapasakit na ito, ay mababayaran ko ang utang ng loob ng amang kumupkop sa akin. Minsan lang ako magmahal. At yun na ang huli. paalam. Anak, anong nangyayari sa'yo? Malamig ang iyong kamay at namumutla ka. May nangyari ba sa'yo ng iyong magpapangasawang si Linares? Huwag niyong babanggitin ang pangalan na iyan. Huwag ngayon. Huwag ka nang umiyak. Sabihin mo sa akin at ano ang problema mo. Mahal niyo po ba ako? Anak! Ganoon, iligtas niyo ang aking ama. Nasa ganun, hindi na matuloy ang aming kasal. Habang buhay si Crisostomo, kaya ko magtiis. Umasa, magtiwala. Pero ngayon, pinatay niya na siya. Mamatay muna ako bago ikasal sa iba. Mahal na mahal mo ba siya? Patawarin mo ko, anak. Hindi ko sinasadyang magdulot sa'yo ng kalungkutan. Iniisip ko lang ang iyong kapakanan. Kung naging asawa ka niya, luluha ka lamang. Hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pag-uusig sa kanya. Batid kung mabait ang iyong kababata, mahal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa kanyang ama. Nagsimula akong masuklam sa kanila mula nung makita kong sila ang magiging sanhi ng kalungkutan mo. Kung gayon, wala na siya. Ibig ko na magmongha. Magmonga? Di mo ba alam kung gaano kahirap ang buhay sa monasteryo? Matututunan mo rin makalimutan na si Ibarra at maging si Linares. Ang monasteryo ang kamatayan. Matanda na ako. Bilang ka
niyo po ang aking anak. Talaga bang gusto mo magbuong, ha? Sige, hindi kita papayagang magmatay. Ninong! Ninong! Ayun ang baliw! Huliin natin! Mukhang patay na yan! Tayo na! Baka mapagbintangan pa tayo! Inay! Inay, huwag mo ako kayaman! Inay! 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 Bata, siya bang yung ina? Oo. Ano ngayon ang balak mo sa kanya? Lilibig ko po siya sa sementeryo. Wala po akong pera at hindi ako papayagan ng kura. Walang araw na ako dito makain. Hindi natutulog. Mahinang-mahina na ako. Makinig ka rin ako bago mag-umaga. 20 hakbang mula rito ay may malaking bunton ng pagkain. Bunton mo rito at ipatong sa aming katawan. Takpan mo kami at sunugin hanggang sa maging abo. Lumakad ka na at para matulungan pa kita. Wala nang nalalabis sa akin. Hindi ko na mamalas ang pagsikat ng araw sa aking bayan.
Bye!